What's up mga ka-cutie? So for today's video, i-unbox natin itong laptop which is the Dell Latitude 5450. Yan, konting 360 lang ng box para makita natin. No? So ilapag muna natin and kunin ang ating maliit na pangbukas. Yan, at bubuksan na natin ang box ng unit. Ayan, dahan-dahan lang mga ka-cutie. Yan, mag-iingat sa paggamit ng patalim. Yan, dahan-dahan lang mga ka-cutie at nabuksan na. Tabi muna natin ang patalim para makuha na natin ang ating laptop. Yan, at ang unang bubungad sa atin ay ang napaka-eco-friendly na packaging ni Dell. Yan, dito makukuha natin ang AC adapter and power cord. At ito siya up close. Kunin natin ang power cord. Yan. Yan, nakita niyo naman 3-prong with ground. And isasaksak natin. I-connecta na natin ng power cord sa ating AC adapter. Yan, at kunin na natin ang ating laptop, ang Dell Latitude 5450. May kasama dito ang mga papeles niya, mga safety information. Yan, at isara muna natin yung box. Yan, sara. At dyan ka muna box, mamaya ka na. Yan, ito yung very eco-friendly packaging ni Dell. Gawa sa recycled materials. At sa loob nito ang ating Dell Latitude 5450. Yan, kitang-kita nyo naman. Ang ganda ng pagkakulay niya, pagkamat. Yan. Ipag muna natin. Yan, at itabi natin muna natin to for now. Dahil ang focus natin ngayon ay ang unit. Yan, laptop natin na kailangan natin i-charge muna. Yan, as you can see, naka-type C na ang Dell Latitude 5450. Ayun, at nakita natin, charging indicator niya, umilaw na. Ito naman, konting close-up ng keyboard. At i-on na natin ang unit. Yan, power switch and backlight keyboard activated. So ngayon mga ka-cutie, nag-press ako ng F2 para makapunta tayo sa BIOS. At ito na nga yung BIOS setup page ng Dell. Yan, very useful tong BIOS setup page para makita mo kung akma ba yung pinili mong unit dun sa specs na dumating sa'yo. So ang ginagawa ko ngayon mga ka-cutie ay isa-isa kong tinitingnan yung mga specs para malaman kung tama ba yung in-order dun sa dumating dun na unit. So dito makikita yung specs ng CPU, ng RAM at hanggang sa storage disk. Yan. Yan, at dahil tapos ko nang i-check yung unit, yung specs niya, magre-restart na ako para i-boot sa diagnostics naman. Yan, ang pinipindot ko ngayon mga ka-cutie ay ang F12. F12, ayan. Para saan ang F12? Ayan ay pupunta tayo sa tinatawag na one-time boot settings. Yan. Bale, ayan na mga ka-cutie, one-time boot settings. Dito nakapaloob lahat ng options kagaya ng BIOS setup, yung ipinuntahan natin kanina. At ngayon ang isa pang pupuntahan natin ay ang diagnostics. Ayan, ito yung diagnostics at pagka-press nun ay automatically na siyang pupunta sa diagnostics kung saan isa-isahin niyang itetest ang components niya para tingnan kung may problem pa sa system, sa unit. Pero mga ka-cutie, tandaan nyo hindi lahat ng issue ng laptop, ng unit ay makikita dito sa diagnostics. May mga ilan na problems na syempre hindi kayang i-detect ng system diagnostics lamang.
Yan, kagaya na lamang ng kapag ang screen mo ay may dead pixels. Yan, hindi mo detect. Usually yan ang system diagnostics lamang. Or kung yung unit mo, yung laptop mo ay may physical damage, syempre obviously, hindi rin makukita ni diagnostics yan. Pero bakit tayo nagde-diagnostics? Well, kagaya nga na sinabi ko kanina, magandang preliminary start ito para makita ang initial status ng ating laptop. Yan, kung medyo matagal nga lang na, pero at least malapit na matapos. And so far, mukhang okay naman ang ating unit. Yan, konti na lang. At kung wala naman problem na may encounter, kung tingin ng diagnostics ay pasado ang ating unit, ay expect natin na may lilitaw na diagnostics pass dyan na result. Yan. Parang ang pinaka-valid and official statement ni Dell na yung unit nito ay pasado. Uy, ayun sumilip. Uy, ayun mga ka-cutie, habang naghihintay tayo please don't forget to subscribe to our channel, Pinoy Cutie TV. Yan. At ayun na nga, patapos na ang ating diagnostics and hopefully, pasado naman. And ayun, diagnostics pass. Yan, nakita na natin yung green checkmark. Yan, all tests passed. Yan. At dahil tapos na ang ating diagnostics, yan, nag-reboot na tayo dahil papasok na tayo sa ating OS. Yan. Sa mga curious, ang pinindot ko po mga ka-cutie ay Control-Alt-Delete. Yan, shortcut natin mula sa BIOS para mag-restart tayo ng unit. Yan, loading lang ang installation ng Windows. Yan, pasensya na mga ka-cutie medyo matagal So kung tingin nyo masyadong natatagalan kayo sa loading screen, magkape muna kayo. Yan, sige. Tawagin ko na lang kayo ulit. Hindi, joke lang. Yan, medyo matagal talaga. Ayun. Bumitaw na yung Windows logo. And ito na nga. Yan, konting close-up lang ulit ng initial screen ng Windows installation. Yan, pipili tayo ng region. Ngayon, ang keyboard layout, US. Pero ayun mga ka-cutie, kung titignan nyo, pinapag-connect na tayo sa internet. Pero dahil sa ngayon, wala mo na akong internet, iba-bypass ko muna to. By opening command prompt, bali Shift F10. Yun, pagka-open ng command prompt, i-enter ko to OOBE/bypass NRO. Pagka-enter nun, magre-restart yung laptop at babalik siya sa umpisa ng Windows installation. Loading screen muna tayo ulit mga ka-cutie. So ito na naman yung loading screen na ever so slightly na matagal. No? So habang naghihintay tayo, pangalawang kape ka muna mga ka-cutie. Palpitate now, palpitate later. Konting antay na lang. Konting antay na lang. Konting antay na lang. Parang ang dami ng antay ko. Baka magpangalong kape na ako nito eh. Ano ba talaga? De, joke lang mga ka-cutie. Since nag-enter tayo ng OOBE bypass NRO kanina, medyo matatagalan ngayon yung pagbukas niya into installation. Pero ayan, nandito na tayo. Tuloy na natin. So, same nung kanina. Yung bungad sa atin ay pinapipili tayo ng country, keyboard layout, and skip lang for additional layout. And as you can see mga ka-cutie, lapit lang natin. Pwede ka na mag-proceed without a Wi-Fi. Ang saselect natin is yung without Wi-Fi options. Proceed lang. Enter lang. And ilagay mo na ngayon yung preferred user account name for PC. Although sa amin, ginamit lang namin ay user.
enter lang ng enter para matapos yung installation. Enter. Enter. At nag-install na ang Windows 11. Yan, malapit na tayo. Nag-hi na. Getting things ready for you. Yan o. So, ang sabi, this might take few minutes. So, tingin ko, ang translation nun sa Tagalog ay pwede ka pang uminom ng pang-apat mong tasa ng kape. Yan. Yan, ito medyo matagal ng konti kumpara sa kanina. Yan, pero konting pasensya lang kasi nag-install lang ang Windows. At nakapasok na tayo sa ating operating system. Sa mga hindi nakakaalam, this operating system is Windows 11 Pro. Yan, mag-check lang tayo. Check lang natin yung unit. At check lang natin ang system information. System information. Gusto pa rin natin makonfirm yung specs ng PC kahit nasa loob na tayo ng operating system, at check na din tayo sa BIOS kanina. Yan, at inopen na din natin ang device manager dahil gusto natin makita syempre mga ka-QT kung may mga devices pa na hindi gumagana dito or may kulang tayong installation. Pero fortunately, okay naman. Yan, dito sa side, nakita nyo, checking lang din ng Wi-Fi. May Wi-Fi networks naman na nadedetect. Dito naman mga ka-QT, tinetest ko lang yung sound. Yung sound test lang ng laptop. Ang unit para sure tayong gumagana lahat. Yan, isa-isain natin. Ngayon naman, itest natin ang camera. Yan, asking for permissions lang. So, yes natin ito parehas. Yes. At ito naman ay ilalagay natin ay yes din. Dahil ginagrant natin ng access yung device sa camera, sa microphone. QT yan. Kita nyo naman gumagana ang camera. Confirmed. Yan. So tapos na ang ating basic testing ng Dell Latitude 5450. Kaya so far wala naman tayong na-encounter na problem, walang factory defects at walang device failure. At dahil dyan, shutdown na natin ang unit. Thank you for watching and please subscribe to our channel. See you again next time.